Guys, unbox natin na itong Tecno Spark 30C Transformers Edition. So makita natin yung magandang artwork dito, si Megatron. Pinagtataka ko lang bakit wala siyang dito, Decepticon logo. Tapos naalala ko na dun sa Transformers 1, wala din siyang Decepticons logo dito. So tingnan natin yung mga detalye. So sa taas may Tecno branding, Transformers branding. Sa baba makita natin dito yung Spark 30C and then yung kanyang 4+ years lasting fluency. So magtatagal daw to ng 4+ years nang hindi siya naglalag. Sa bilang gilid, syempre meron din namang artwork dito. Ayan, nakalagay dito yung Megatron Tecno Spark 30C. Yung kanyang configuration ay 128 plus 8 GB ng RAM plus 128 na storage. Sa bilang side, makita natin dito yung kanyang mga top specs. Aray dito na meron siyang dual speakers, tuned by Dolby Atmos DTS. Ayan. 18 watts fast charging, octa-core processor, at 50 megapixel main camera. Ang isa sa nagustuhan ko dito ay itong IP54 rating. Kasi splash and shock resistance to. Kahit mabagsak siya, basa ng ulan, hindi pa siya masisira. Then meron tayo ditong Transformer logo and yung Hasbro logo. Sa likod, wala tayo masyado makikita kundi yung silhouette lang o yung parang gray na picture nitong si Megatron. Tecno branding, Transformers, and yung Spark 30C. Pero actually guys, itong nakikita nyo na design, sleeve lang talaga siya dahil pagbukas natin, makikita natin si Tecno. Ito talaga yung itsura niya sa retail. So, very familiar naman. Ganito rin yung kay Spark Go 1. So, may malaking 30 dito. And Spark 30C. Yung C na to, ang ibig sabihin nito ay camera. Kasi maganda yung camera ng phone na to. Sa baba makikita natin yung kanyang mga specs, additional specs. 120Hz na refresh rate para sa screen. 5,000 mAh battery na mayroong daw na 1,000 plus charge cycle. So, tatagal to. Kung mag-charge lang naman kayo ng isang beses sa isang araw, tatagal to ng 4 years nang hindi na degrade yung battery. Then, meron din tong infrared remote control, kaya pwede natin siyang gamitin as remote control ng ating mga devices. So, tingnan na natin yung nasa loob. Pagbukas na natin, makikita natin agad dito yung unit na nababalot ng protective plastic. Andito rin yung kanyang mga top specs. Tabi muna natin yan. Next natin ay yung sa ilalim. Sa ilalim, makita natin dito yung 12+1 months warranty card, yung kanyang jelly case, and USB type A to type C, SIM ejector pin, and yung kanyang 18 watts na fast charger out of the box. By the way, yung unit pala na to ay naka Android 14 na out of the box. Ito yung kanyang kasamang jelly case. Very familiar naman. Common na yung ganitong jelly case. Medyo malambot siya. Pero ang kagandahan dito is merong nakaangat dito sa may ating camera bump. Para kahit paano protected yung ating phone. Yung phone pala na nasa atin ay color black. Yung colorway natin. So, ito na yung itsura ng ating phone. At kumikinang siya depende sa tama ng ilaw. Maganda yung kanyang design and ito yung itsura niya kapag nakasuot na yung ating jelly case. So ayan, protected naman lahat ng sides and especially yung camera. Sana lang nilagyan nila ng special design yung jelly case kagaya ng ibang Transformer collaboration. Ito nga palang back case niya ay hindi siya fingerprint magnet. Medyo magpagka-matte finish yung kanyang design. In my opinion, isa to sa pinakamagandang design ng Tecno Spark series. Kasi lakas niyang makasosyal. Malakas talagang makasosyal ng phone na to. Para talagang 10,000 yung price range niya. Isa pa sa nakadagdag ng ganda ay itong parang silver or chrome na nakapalibot sa camera. Para siyang parts ng relo. By the way, yung back niya ay meron dalawang camera lang. Isang 50 megapixel at isang depth sensor. Meron din itong flash na parang ring light. Kaya maganda yung distribution ng light. Sa gilid, meron tayong volume rockers and fingerprint scanner na power button na din. Sa kabilang side, yung ating SIM tray
dual SIM na may expandable storage pa. Sa ibababa naman, yung ating main speaker, USB Type-C, main mic, at yung ating 3.5mm headphone jack. Sa taas naman ay yung ating secondary speaker at yung ating infrared sensor na pwede natin gamitin sa ating mga appliances na remote operated. Sa harap naman, makikita natin yung kanyang 6.67 inches display na naka-punch hole selfie na. Hindi naka-specify kung ano yung protection meron yung screen. Pero, ang kagandahan dito, naka 120Hz refresh rate na ito. And sa paggamit ko dito, napaka-smooth naman niya for the most part. Wala naman ako nakitang issues or lag. Depende na rin siguro sa paggamit ninyo. By the way, ito pala ay naka-Android 14 na out of the box. Kaya goods na to. At nung sinesetup ko to, ay nakatanggap din agad ako ng updates. Kaya masasabi ko na okay naman yung pag-aalaga nito ni Tecno pagdating sa software updates. By the way, meron nga pala tong 4GB of RAM na extendable pa via MEMFusion. So, pwede maging 8GB yung total natin. And meron tong 128GB of storage. Bukod pa dito, expandable pa siya via micro SD card. For day-to-day operations, scrolling, Facebook, casual gaming, masasabi ko na napakasulit naman ng phone na to. So, Mobile Legends, ito yung kanyang settings. Kaya niya hanggang ultra and high graphics. Dahil camera phone ito, pag-usapan na natin yung cameras. Napakadaming modes ng camera nito, lalo na sa kanyang application. Meron itong vlogging mode, meron itong portrait, meron itong 50 megapixel mode, meron din itong capability na mag-shoot ng 2K resolution video, may sky shot at kung ano-ano pa. Nag-enjoy talaga ako sa pag-explore ng camera na to. Very natural din yung mga pictures na kuha dito sa ating Tecno Spark 30C. Ito yung mga sample shots. Maganda yung color reproduction and yung kanyang high dynamic range. Kung camera phone ang gusto mo pero medyo tight ang budget mo, pasok na pasok sa'yo tong Tecno Spark 30C. Hindi ka talaga dito mabibitin. Sobrang tibay din nitong phone na to.